Hello! Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Ito, magbabasa ako. Sana makinig kayo mga gwapo-gwapa dyan, mga amigo-miga. Pakinggan nito. Nasaan ako? Nasa Daniel 8 ang babasahin ko. Sana pakinggan nyo. Ang pangitain tungkol sa tupang lalaki at sa kambing na lalaki. Nang ikatlong taon ng pamamahala ni Haring Belsasar, muli akong nagkaroon ng pangitain tulad ng una. Nasa baybay ako noon ng ilog Ulay. Sa Susa, ang kabisiran ng Ilam. Nakita kong nakatayo sa pampang ng ilog ang isang tupang lalaki. Ito'y may dalawang sungay na mahaba at yung huling tumubo ay mabilis humaba kaysa una. Nakita kong ito'y nanunuwag kabila-kabila, walang ibang hayop na makalaban sa kanya, ni walang makalapit upang sakluluhan ang sinumang daluhungin nito. Nagagawa niya ang gusto niyang gawin upang ipamalas ang kanyang lakas. Habang ito'y pinagmamasdan ko, isang bulugang kambing ang bigla na lamang sumulpot. Bulugang kambing ang bigla na lamang sumulpot. Mahagibis ito mula sa kanluran at hindi man lang sumasayad sa lupa ang mga paa. Kapansin-pansin ang sungay nito sa pagitan ng dalawang mata. Buong galit nito, sinugod yung tupang nakita kong nakatayo sa pangpang ng ilog. Walang pakundangan niya itong pinagsusuwag hanggang sa mabali ang dalawang sungay ng tupa. Hindi naman ito makalaban, ibinuwal ito ng kambing at niyurakan. Walang makasaklolo sa kanya. Lalong naging palalo ang bulugang kambing. Nang nasa sukdulan na ang kanyang lakas, tabali ang sungay niyang malaki, ngunit apat naman ang kapalit. Ang isa sa apat niyang sungay ay nagsanga ng maliit. Ito'y lumaki ng lumaki hanggang maging makapangyarihan. Ano pat nasakop niya ang lupain sa gawing timog, silangan at ang lupang pangako. Ang kapangyarihan niya ay umabot hanggang sa kalawakan. Pinabagsak niya sa lupa ang ilan sa mga bituin at niyurakan. Dahil sa kanyang kapangyarihan, iniisip niyang labanan pati ang prinsipe ng kalangitan. Inalis niya ang pang-araw-araw na handog at iginungo ang templo. Ang pang-araw-araw na paghahandog ay napalitan ng kasamaan at natigil ang mga pananambahan. Nagawa ng sungay ang lahat ng gusto niyang gawin. May narinig akong nag-uusap na dalawang anghel. Ang tanong ng isa, hanggang kailan tatagal ang mga nangyayaring ito? Hanggang kailan pababayaang mapigil ang pang-araw-araw na handog? Hanggang kailan pababayaang maghari ang kasamaan? At hanggang kailan pababayaang yurakan ang templo at ang hukbo ng langit? Sa loob ng 1,000 taon, 150 araw pagkatapos, ibabalik sa dati ang templo. Sagot ng ikalawa. Ito ang isang ipinaliwanag. Tuloy ko lang. Ipinaliwanag ni Gabriel ang pangitain. Akong si Daniel ang nakakita ng pangitain ito at gustong-gusto kong malaman ang kahulugan, at bigla ko na lamang nakita sa unahan ko ang isang animoy tao, at mula sa pampang ng ilog Ulay ay narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Gabriel, ipaliwanag mo sa kanya ang pangitain." Lumapit siya sa akin. Nang tingnan ko siya, napasubsob ako sa lupa sa matinding takot. Sinabi niya sa akin, "Tao, unawain mo ito. Ang pangitain ay tungkol sa katapusan ng panahon." Samantalang nagsasalita siya,
Nawalan ako ng malay-tao, napasubsob ako sa lupa, ngunit hinawakan niya ako at itinayo. Sinabi niya sa akin, sasabihin ko sa iyo kung ano ang mangyayari pag ibinuhos ng Diyos ang kanyang puot tungkol nga sa katapusan ng panahon, ang pangitaing ito. Ang dalawang sungay ng tupang nakita mo ay ang dalawang kaharian ng Media at Persya. Yaong kambing ay ang kaharian ng Persya at ang kinatawan ng unang sungay, ang unang hari nito. Tungkol sa apat na sungay naman na humalili sa isang sungay, ibig sabihin ay mahahati sa apat ang kaharian, ngunit di magiging makapangyarihan tulad noong una. Sa bandang huli, kapag nasa sukdulan na ang kanilang kasamaan, isang malupit na hari ang lilitaw. Ito ang hari ng katusuhan. Magiging makapangyarihan siya at katatakutan ng lahat, pagkat magagawa niya ang balang maibigan, lulupigin niya pati ang malalakas at ang mga banal ng Diyos. Dahil sa kanyang katusuhan, lahat ng balakid niya ay magtatagumpay. Ano pat walang sabi-sabi niyang yuyurakan ang marami. Walang sinumang taong makahahadlang sa kanya. Ano pat, pati ang prinsipe ng mga prinsipe ay lalabanan niya, ngunit malulupig siya ng kapangyarihan ng Diyos. Ang mga pangitaing nakita mo tungkol sa paghahandog sa hapon at sa umaga ay katotohanan, ngunit huwag mong munang ihahayag pagkat matatagalan pa bago maganap. Akong si Daniel ay nawalan ng lakas at nagkasakit ng ilang araw. Nang nagbalik ako sa gawain ko sa palasyo, ang pangitaing yaon ay hindi ko malubos maisip. Amen po. Yun po, natapos na ang aking binasa tungkol sa Daniel 8. Ito, yung una, dalawang lalaking kambing, tapos ang kahulugan. Ipinaliwanag ni Gabriel ang pangitain. Ito yung ang isa tungkol sa lalaki na kambing at tupang lalaki. Sino kaya ito? Nag-react na yung Holy Spirit ko dito. Kanina niya to binigay, hindi ako makatulog, kaya ito binasa ko. Salamat Panginoon, at syempre sa aking mga Holy Spirit na nagbigay nito sa akin. Mano na siya, mag-response na siya sa akin.